Talagang sabi ko na as expected, mas marami talaga silang pasabog sa last leg ng concert. Of course naman, di ba, kung ikaw naman talaga ang last leg, hindi ka magpapakabog sa first three. At nakita naman natin, ang daming ang dami talagang, di ba nagpahulaan nga kung anong color. At syempre, ang daming humula ng kulay yellow. Pero of course, may mga humula rin ng green, may humula ng pink. But nanalo nga ang kulay yellow, nakita nyo naman, panalong panalo color combination. Ang ganda-ganda, ang ganda na ng tignan. Ako favorite, isa sa mga favorite colors ko talaga, ang yellow. But anyway, yung nakita nyo kanina, yung aerial banner, isa nga yun sa mga pasabog ng Kim Chiu Global. Panalo, diba? Winner. Gustong-gusto ko yung ganun. Talagang, nag-invest sila. Na ang nakakatawa doon kasi yung aerial banner talaga pag nakita mo ng malapitan, pag zoom mo talaga may picture pa ni Kim Chiu. Kaya naman very blessed, very happy, very grateful talaga si Kim Chiu sa lahat ng mga blessing, of course, sa lahat ng pagmamahal na binibigay sa kanyang mga fans. Hindi lang ng Kim Chiu Global, sabi nga lahat ng fandom ng Kim Chiu. Napakaraming fandom kasi syempre kanya-kanyang grupo yan pero syempre iisa lang naman ang intention nila at yun ay mahalin si Kim Chiu, of course, and Paolo Avellino, di ba? Ito talaga, kaya winner ang Kim Chiu Global at sana nga ay mas humaba pa talaga ang relasyon at sa mga susunod na panahon iba pa rin ang mangyayari, di ba? Iba na yung gagamitin nila sa aerial banner, di ba? Ito naman, pasensya na sa boses ko kasi nga kakagising ko lang. Maaga kasi akong gumigising talaga for the show namin ni Ray Pumaloids, diba? So, usually gumigising ako ng 6. Tapos, kailangan kong minsan nagsusulat pa ako and then kailangan kong mag-prepare for the show ng 10 a.m. nga dahil live nga kami. So, anyways, ayan, nakita nyo naman dito. Ako gusto ko yung part din na pinaglalaroan na ni Kim Chiu talaga si Paolo. Yung talagang kailangan niyang patawanin at syempre, success, di ba? Si Kim Chiu lang talaga ang caring magpatawa kay Paolo. Ang dami-dami siguro iba dyan na talagang mahirap patawanin si Paolo Avellino. Pero with Kim Chiu, effortless. May mention lang yung, tsaka yung mga gestures lang ni Kim Chiu. Pag nakita na ni Paolo, talagang hindi niya maiwasan, lalabas at lalabas. Isa siguro sa mga favorite ni Kim Chiu sa face ni Paolo ay ang lips, no? Anyways, eto na, kaya naman, sa bagay, kahit naman sinong tao, gustong-gusto mo. And the Kim Chiu Global, gustong-gusto mong makita yung tao na kompleto ang ipin. But anyways, yun nga, sumakses talaga si Paolo. But this time, sa last leg nga, nakita naman natin na si Kim Chiu naman ang bumeso kay Paolo, of course, diba? So, laging ganun, nakakatuwa yung pagdating sa part na question and hindi pa to question and answer. Ito yung part ng kailangan mag-posing sila, diba? So, ayan. At nanalo nga. At yun nga, at si Kim Chiu naman ang nagbigay ng kiss kay Paolo. Nakita niyo yung face ni Paolo, kung i-zoom nyo doon sa kiss na yon, talagang alam mong sumakses siya. Yung winner na winner siya, yung para i-beso siya ni Kim, di ba? So, ganon kakilig match itong last leg na ito. So, ako ayoko pang tawagin na last leg ito, sa totoo lang. Kasi, syempre, di ba, parang mas maganda pa akong masundan pa sa iba't ibang bahagi ng mundo pa. Siyempre, hindi lang naman America or Canada dapat nagpe-perform ang Kim Pao. Dapat din kung saan maraming fans. I'm sure sa Europe at sa Asia, maraming ganon. But anyways, ayan, Paolo sumakses sa halik ni Kim sa Toronto. So, ayan yung sinasabi ko. Lalo pa yung mga ibang angulo. Pag zoom mo, yung smile na talaga nandun, di ba? Ang kiss talaga ni Kim ang magpapakilig, magpapasaya talaga kay Paolo Avellino. So, ayun na, may part din doon na ramdam mo yung biglang nagselo si Kim, although pa joke yon, pero somehow, di ba, sa mga ganung pagkakataon, makikita mo talaga kung sino yung selosa rin. At yun nga, di ba, yung parang may fan na halos nakakapit na kay Paolo. At yan na umabot sa point na talagang kinarga na ni Paolo. Talagang hindi na natiis ni Kim Chiu, lumapit talaga. At sinasabi niya, bakit may mga ganyang eksena? O, di ba, very wifey ang ganap ni Kim Chiu. So, kaya naman pag narinig mo, kung yung 8 maririnig mo talaga, puro tawanan, puro sigawan, puro kiligan
Ganun talaga yung the happiness na binigay ng Kim Pao sa mga taga Toronto. So, alam nyo, yung mga ganitong situation, ano, sabi ko nga, ang laki pala ng ginagastos ng mga, halimbawa, ng mga manonood ng concert, yung pag mga ganyan. Pero sulit na sulit eh. Kasi hindi mo mababayaran yung memories, yung happiness. Hindi mo talaga yan mababayaran. Kaya nga, yung iba, pag sinasabi nilang, bumili sila ng diamond ticket, yung mga ganyan. Parang, pag kinikwento ko, grabe, ang mahal niya. Tsaka sa lahat-lahat na, pero hindi yun kasi ang iniisip eh. Mas iniisip mo talaga yung kaligayahan mo eh. About once in a lifetime experience yung ganito. Hindi naman every year nagpa-perform ang Kim Pao, 'di ba? I mean yung nag-world tour sila. Actually, this year lang talaga 'yan, 'di ba? So hindi nga natin alam kung masusundan pa 'yan or ito na talaga 'yan. But ako sana mapakiusapan pa talaga ang Kim Pao na concert pa sila sa iba't ibang bahagi pa ng mundo. Napakaraming Kim Pao na nag-aabang na sana naman ay mapagbigyan din sila. So ayan na, complete total happiness ang naidulot talaga ng Kim Pao sa mga fans. At kaya nga kita nyo naman ako, kahit kakigising ko lang, kahit wala pa talaga akong boses, kahit kailangan ko talaga mag-prepare pa ng something, kailangan ko ising ito kasi alanganin ang oras, di ba mga ate? Ito katulad the 81-year-old na lola na nag-fangirling pa rin. Kaya nga ako, ginagawa ko ito for the most, especially sa mga seniors talaga. Talagang usap-usapan ngayon ang kilig moment ni na Kim Chiu at Paolo Avellino sa Toronto. Kung totoo ngang naging sobrang sweet ang interaction nila at may pa-aerial banner pa ang fans, masasabi talagang ibang level na ang suporta ng Kim Pao supporters. Nakakatuwang makita na kahit nasa ibang bansa, dama pa rin nila ang init ng pagmamahal mula sa fans. Ang aerial banner mismo ay parang simbolo kung gaano ka-dedicated ang fandom. Hindi biro ang magpagawa ng ganung surprise, kaya makikita mo talaga kung gaano kalakas ang impact ng tambalan nila. At syempre, kapag may sweet moments gaya ng halik issue o lambingan on stage, lalong tumitindi ang excitement ng supporters. Para sa fans, bawat tinginan, lapit at simpleng gesture ay may meaning, kaya mabilis itong mag-viral online. Isa rin sa dahilan kung bakit patok ang Kim Pao ay dahil natural ang chemistry nila. Hindi pilit tingnan at parang komportable sila sa isa't isa. Kaya kahit simpleng eksena lang, nagiging malaking balita agad. Marami tuloy ang nagsasabing hindi lang pang TV ang connection nila dahil kahit sa live events, ramdam daw ang genuine closeness. Sa Toronto event, mukhang naging matagumpay talaga ang kanilang appearance dahil bukod sa dagsa ang tao, maingay rin ang suporta ng Filipino community doon. Kapag may ganitong klase ng pagtanggap sa abroad, mas lalong pinapatunayan na malawak na ang reach ng kanilang love team. Hindi lang local fans ang kinikilig kundi pati mga OFW at international supporters. Dagdag pa rito, malaking factor din ang social media. Kapag may lumabas na video ng sweet moments nila, mabilis itong kumakalat sa TikTok, Facebook at X. Kaya kahit hindi nakadalo ang ibang fans, parang kasama pa rin sila sa excitement. At habang mas maraming nakakakita ng chemistry nila, mas lalo pang lumalakas ang kanilang fandom. Sa huli, whether promo man ito, fan service o totoong malalim na closeness, hindi may kakaila na masaya ang fans sa nakikita nilang samahan ni na Kim at Paolo. At habang tuloy-tuloy ang kanilang world tour at public appearances, siguradong marami pang kilig moments ang abangan ng lahat. Sa totoo lang, hindi nakapagtatakang naging malaking usapan ang balitang ito dahil alam naman ng lahat kung gaano kalakas ang hatak ng tambalan ni na Kim Chiu at Paolo Avellino. Kapag may simpleng sweet moment silang dalawa, mabilis talaga itong pinag-uusapan online. Kaya yung eksena umano sa Toronto na may halik moment pa at bonggang aerial banner, talagang automatic na kinilig ang fans. Ang pinakakapansin-pansin dito ay kung gaano ka-effort ang supporters nila. Hindi biro ang magkaroon ng aerial banner para lang ipakita ang suporta sa isang love team. Ibig sabihin lang nito, sobrang invested at masaya ang fandom sa samahan ni na Kim at Paolo. Ibang level na talaga kapag pati sa ibang bansa ay dama mo ang lakas ng suporta ng fans. Isa rin sa nakaadagdag sa kilig factor ay yung natural nilang chemistry. Hindi sila mukhang pilit kapag magkasama. Kahit simpleng tinginan o lapitan lang, maraming fans ang nakakakita ng sweetness at comfort sa pagitan nila. Kaya naman bawat public appearance nila ay nagiging trending topic agad. Parang may magic na inaabangan lagi ng tao.
Maganda ring tingnan na maraming Pilipino sa abroad ang sumusuporta sa kanila. Kapag puno ang venue at maingay ang crowd sa Toronto, ibig sabihin talagang malawak na ang naabot ng kanilang tambalan. Hindi lang sila sikat sa Pilipinas, kundi pati sa international Filipino communities. Pero siyempre, mahalaga rin na balanse ang pananaw ng fans. Mas okay pa rin na suportahan sila dahil sa trabaho nila, chemistry at pagiging entertaining kaysa agad mag-expect ng kung ano tungkol sa personal nilang relasyon. Sa showbiz kasi, minsan may fan service at promos din bilang bahagi ng pagbuo ng koneksyon sa audience. Ngunit kahit ganoon, hindi may kakaila na masaya at nakakakilig panoorin ang interactions nila. Sa kabuuan, ang balitang ito ay patunay lang kung gaano kalakas ngayon ang impluensya ng Kim Pao tandem. Habang patuloy silang nagbibigay ng kilig at magandang performances, siguradong mas marami pang unforgettable moments ang susubaybayan ng kanilang fans sa iba't ibang bahagi ng mundo. Talagang napakaingay ngayon ng balitang tungkol kina Kim Chiu at Paulo Avellino sa Toronto dahil bukod sa kilig moments nila, naging usap-usapan pa ang aerial banner na inihanda para sa kanila. Kapag may ganitong klaseng eksena, hindi may iwasang magliyab ang social media dahil alam naman ng lahat kung gaano kalakas ang following ng Kim Pao tandem. Para sa maraming fans, bawat simpleng interaction nilang dalawa ay may espesyal na dating. Kaya lalo pang tumitindi ang excitement kapag may sweet public moment silang ipinapakita. Sa totoo lang, malaking bagay yung aerial banner dahil simbolo iyon ng sobrang suporta at effort ng fandom. Hindi biro ang mag-organize ng ganoong sorpresa, lalo na sa ibang bansa. Ipinapakita lang nito na kahit nasa Toronto sila, napakalakas pa rin ng suporta ng Filipino community at ng kanilang international fans. Kapag may ganitong klaseng pagtanggap, masasabi mong hindi lang basta love team ang tingin ng tao kina Kim at Paulo. Parang naging bahagi na sila ng everyday happiness at entertainment ng kanilang supporters. Isa sa mga dahilan kung bakit sobrang patok ng tambalan nila ay yung natural na chemistry. Hindi mukhang pilit, hindi awkward, at parang effortless ang closeness nila kapag magkasama. Kapag nagkakatinginan sila o nagbibiruan sa stage, maraming fans ang nagsasabing ramdam nila ang genuine connection. Kaya naman kahit simpleng halik issue o sweet gesture lang, mabilis itong nagiging viral at pinagpupuyatan ng fans online. Sa panahon ngayon ng social media, sapat na ang ilang segundong video clip para mag-trending agad ang isang moment. Nakakadagdag din sa kilig factor na parehong mahusay sina Kim at Paulo sa kani-kanilang craft. Si Kim ay kilala sa pagiging bubbly, masayahin at approachable, kaya madaling mahalin ng fans. Samantalang si Paulo naman ay may tahimik pero intense na charm na lalong bumabagay sa kanilang tandem. Kapag pinagsama mo ang dalawang personalidad na iyon, nagkakaroon ng kakaibang balance na gustong-gusto ng audience. Kaya kahit nasa interviews, concerts o simpleng public appearances lang sila, may impact pa rin. Marami rin ang natutuwa dahil tila mas lumalawak pa ang nararating ng kanilang tambalan. Noon karamihan ng kilig ay sa TV at online lang nakikita. Pero ngayon umaabot na hanggang international tours at live fan events. Ibig sabihin, hindi lang local trend ang Kim Pao, kundi isa na silang malaking pangalan sa global Filipino entertainment scene. Kapag may dagsa ng tao sa Toronto event at sobrang lakas ng hiyawan ng crowd, malinaw na talagang malawak ang influence nila. Isa pang interesting dito ay kung paano naapektuhan ng fandom culture ang popularity nila. Ang fans kasi ngayon ay hindi lang simpleng viewers. Sila na mismo ang gumagawa ng edits, fancams, hashtags at surprises tulad ng aerial banner. Dahil dito, mas lalong tumitibay ang connection ng love team sa supporters nila. Ang bawat ganitong event ay hindi lang tungkol sa artista, kundi tungkol din sa samahan ng buong fandom na sabay-sabay kinikilig at nagdiriwang. Pero siyempre, sa gitna ng lahat ng excitement, mahalaga pa rin na manatiling respectful ang fans sa personal boundaries ni Kim at Paulo. Natural lang na maraming umaasang baka mauwi sa totoong relasyon ang closeness nila. Pero mas magandang i-enjoy muna ng lahat ang kilig at magandang samahan na ipinapakita nila. Sa showbiz, malaking bahagi talaga ang fan service at chemistry. Ngunit kahit ganoon, hindi naman may kakaila na napapasaya nila ang maraming tao. Sa kabuuan, ang balitang ito ay isa namang patunay kung bakit patuloy na namamayagpag ang Kim Pao tandem. Ang Toronto event ay hindi lang simpleng show o fan gathering. Naging simbolo ito ng kung gaano kalaki ang suporta ng fans at kung gaano kalakas ang impact ni Kim at Paulo sa entertainment industry ngayon.
Habang tuloy-tuloy ang kanilang projects, tours, at public appearances, siguradong marami pang moments na magpapakilig, magpapasaya, at magpapatrending sa kanilang supporters sa iba't ibang panig ng mundo. Marami pang pwedeng maidagdag sa balitang ito dahil hindi lang basta simpleng kilig moment ang nangyari kina Kim Chiu at Paulo Avellino sa Toronto. Para sa maraming fans, isa itong patunay na lalo pang lumalalim ang koneksyon nila sa kanilang supporters, lalo na sa mga Pilipino abroad na matagal nang naghihintay na makita sila ng personal. Isa sa pinakamahalagang punto rito ay kung paano nagiging comfort tandem ang Kim Pao para sa maraming tao. Sa panahon ngayon na maraming stress at problema ang mga tao, malaking bagay yung simpleng kilig at good vibes na naibibigay nila. Kaya tuwing may sweet interaction sila, parang sandaling nakakatakas ang fans sa pagod at nagkakaroon ng dahilan para ngumiti at ma-excite. Napansin din ng marami na habang tumatagal, mas nagiging relaxed at natural sina Kim at Paulo kapag magkasama sa public events. Kumpara noon na medyo reserved pa sila, ngayon mas ramdam ng fans ang closeness at comfort nila sa isa't isa. Kaya bawat tinginan, tawanan o simpleng pag-aasaran nila ay agad pinapalaki online dahil nakikitang supporters ang development ng kanilang samahan. Dagdag pa rito, malaking achievement din para sa isang love team ang magkaroon ng matagumpay na international events. Hindi lahat ng tambalan ay kayang magdala ng ganoong kalakas na crowd support sa ibang bansa. Kaya ang nangyari sa Toronto ay maaring maging senyales na mas marami pang international shows o fan gatherings ang pwedeng mangyari sa future. Kapag patuloy ang ganitong demand, posibleng lalo pang lumawak ang kanilang global fanbase. Mahalaga rin yung epekto ng social media sa tagumpay ng Kim Pao. Sa dami ng fan cams, edits at viral clips, mas mabilis na kumakalat ang kilig moments nila. Minsan nga kahit ilang segundo lang na video ng tinginan o sweet gesture ay umaabot agad ng libo-libong shares at comments. Dahil dito, mas tumitibay ang engagement ng fans at mas lalong umiinit ang interes ng publiko sa kanila. Isa pa sa magandang tingnan ay yung effort mismo ng fans. Ang aerial banner ay hindi lang simpleng dekorasyon o gimmick. Parang love letter yon ng fandom para kina Kim at Paulo. Ipinapakita nito kung gaano sila kamahal at kasuportado ng kanilang followers. Hindi lahat ng artista ay nakakatanggap ng ganoong klaseng dedication mula sa fans. At kung tutuusin, malaking factor din ang teaming ng kanilang mga appearances. Habang patuloy silang napapanood sa projects at public events, mas lalo silang nananatiling relevant at trending. Sa entertainment industry kasi, mahalaga ang consistency. At sa ngayon, mukhang tuloy-tuloy ang momentum ng Kim Pao tandem. Sa kabuuan, ang Toronto moment nila ay hindi lang simpleng balita ng halik o kilig scene. Isa itong malinaw na halimbawa kung paano nabubuo ang isang matatag at loyal na fandom, kung paano nakakaapekto ang chemistry ng dalawang artista sa audience, at kung paano nagiging mas malaki pa ang isang love team dahil sa suporta ng fans sa iba't ibang bahagi ng mundo. Kaya hindi nakapagtataka kung bakit hanggang ngayon ay pinag-uusapan pa rin sila ng marami online.